doppelganger. Ako'y 22 taong gulang na ngayon, pero hindi ko malilimutan ang kwento ng tito ko na nangyari noong 9 na taong gulang pa lang ako. Si Tito Randy, pinsan ng tatay ko, ay pansamantalang tumira sa bahay namin sa Batangas habang naghahanap ng trabaho. Doon siya naka-assign sa bakanteng kwarto sa itaas. Si Tito Randy ay kilalang maagang gumising. Madalas, 3:00 pa lang ng madaling araw ay gising na siya. Nagkakape, nag-aayos ng mga gamit, minsan nagdarasal sa sala. Pero ang pinakakakaiba sa kanya, may ikatlong mata raw siya. Nakakaramdam siya ng mga espiritu, lalo na sa mga lugar na tahimik at madilim. Ang bahay namin ang pinakaunang itinayo sa buong kalye. Sabi ng tatay ko, maraming beses na silang may nararamdamang kakaiba. Biglang malamig ang hangin kahit mainit, may yabag kahit walang tao, at minsan may naririnig na mahinang boses mula sa itaas. Pero dahil sanay na, di na pinapansin. Isang madaling araw, nagising si Tito Randy, eksaktong 3:00 ng umaga. May pakiramdam siyang may nakatitig sa kanya habang natutulog. Bumangon siya, lumabas ng kwarto, at pagkabukas ng pinto, nakita niya ang ate kong si Liza, na 18 taong gulang noon, paakyat ng hagdan. May hawak siyang tasa ng kape, pero may isang bagay na agad niyang napansin. Nakayuko lang si ate Liza, hindi nagpapakita ng muka at hindi kumikibo. Binati pa siya ni Tito, "Uy, ang aga mo naman." Pero tuloy-tuloy lang si ate paakyat, parang walang narinig. Kinilabutan si Tito, pero inisip niyang baka puyat lang si ate. Bumaba siya papunta sa kusina, at laking gulat niya nang makita ang nanay ko, ang asawa ni Papa, na nagplantsa sa sala. Suot pa rin niya ang duster na suot niya kagabi. Tahimik, nakayuko at tuloy lang sa ginagawa. Sinubukan siyang kausapin ni Tito. "Ate, gising ka na rin?" Dahil mas matanda si Mama kaysa sa kanya, ganun niya siya tinatawag. Pero hindi siya pinansin. Parang wala siyang naririnig. Nakayuko pa rin at hindi tumitingin. Doon na siya talaga kinabahan. Ang parehong mga nakita niya, si Ate Liza at ang nanay ko, ay parehong walang reaksyon. Parehong nakayuko. Parehong parang hindi sila. Agad siyang umakyat, bumalik sa kwarto, nilock ang pinto, pinatay ang ilaw, at nagtalukbong ng kumot. Pinilit niyang matulog ulit kahit nanginginig pa. Pagsapit ng 10:00 ng umaga, kinausap niya si Ate Liza at ang nanay ko. Pareho silang nagtaka. Pareho silang mahimbing ang tulog buong gabi. Walang gumising ng 3:00 at walang lumabas ng kwarto. Kinabukasan, natulog si Tito nang bukas ang ilaw. Pero muli, nagising siya ng 3:00 ng madaling araw. Pakiramdam niya may nakaupo sa paanan ng kama. Nang silipin niya, may babaeng mahaba ang buhok, nakaputi, nakaupo lang, at nakatingin sa kanya. Pero walang mukha. Nanigas siya sa takot. Mahina niyang sinabi, "Umalis ka," at nagtalukbong ng kumot. Ilang minuto bago siya naglakas loob na sumilip ulit. Wala na ito. Mula noon, hindi na siya muling gumising ng 3:00. At hindi na siya naglalakad sa loob ng bahay kapag madaling araw. Kayo ba? Nakaranas na ba kayong makakita o maramdaman ang presensya ng isang doppelganger? Isang nilalang na ginagaya ang itsura ng mahal niyo sa buhay? Kung oo, ikwento niyo sa comment section. Gusto kong mabasa ang mga karanasan niyo.